Tawagin mo si Ian, dali mo. Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama Yahuwah na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa umagang ito'y hayaan mong handugan ka namin ng walang hanggang pasasalamat dahil sa iyong kadakilaan. Salamat Ama, at sa oras na ito'y taglay pa namin ang aming karapatan na sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Pero bago ang lahat, Ama, patawarin mo sana kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Alam namin hindi kami karapat-dapat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa aming buhay. Alam namin hindi kami karapat-dapat na naglilingkod sa iyo sapagkat kami makasalanan, Ama. Wala po kaming magagawa dahil ang mundong ito ay palibot ng kasamaan, Ama. Wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Na sana'y lagi mo kami patnubayan upang malayo kami sa anumang uri ng kasalanan na siyang pagbibigay
ng hindi mabuting buhay sa amin, Ama. Sana'y basbasan mo kami sa araw-araw ng aming buhay, kasama ng aming mga anak, ng aming mga apo. Sana'y makita mong nagkakaisa kaming buong pamilya na naglilingkod sa iyo, Ama. Ito na lamang ang tanging kayamanan namin sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito'y pasama ng pasama. Ang mundong ito'y nakararanas na ng kahirapan, Ama. Ang mundong ito'y nagbibigay bagabag sa aming kaisipan at sa aming mga puso. Alam naming nalalapit na ang aming pagsalubong sa aming Panginoong Yahushua na siyang magliligtas sa kanyang mga tapat na lingkod. Sana'y makasama kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan upang ang mga paghihirap namin ito ay masuklian ng mga pangako mo sa amin, Ama, upang sa iyong kinalalagyan maranasan namin ang iyong mga pangako na wala ng hirap, wala ng kalungkutan, at wala ng kagutuman, Ama. Sana'y basbasan mo kami na mga taga-sunod mo, Ama, na wala na sanang maiiwan sa amin at makita mong sama-sama rin kami na pumupuri at naglilingkod sa iyong banal na pangalan sa iyong kaitaasan. Basbasan mo sana ang aming pagsamba sa umagang ito na sana'y makabiyaya kami ng iyong mga aral. Sana'y ang iyong mga salita ay tumino sa aming mga isip at sa aming mga kaluluwa upang ito ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin at ito ay magbigay aral sa aming buhay upang masunod namin ang mga aral na iyong ipinag-uutos. Tulungan mo sana ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita na sana'y puspusin mo siya ng iyong Santong Espiritu at sana'y maipahayag niya ang iyong mga aral na may kapangyarihan upang sa ganun ito ay may magbigay tibay at sigla sa aming paglilingkod sa iyo. Basbasa mo ang aming mga abuloy na sana'y magamit ito sa mabuting paraan, lalo na sa paglaganap ng iyong mga banal na salita. At lagi mo sana kaming babasbasan sa araw-araw ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa buhay at sa kilusang
itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Yan nga ang iglesia na organisadong kilusan. Sa ating nagdaang pag-aaral ay ating pong natutunan ng ating Panginoong Yahushua na mahalaga para sa atin, na mas higit na malaman natin ang kanyang naging kasaysayan sapagkat tayo tagasunod niya. Alam natin siya ipinanganak sa Nazaret, di po ba, o sa Bethlehem. Lumaki siya sa Nazaret, kaya tinawag siyang Jesus na taga Nazaret, di ho ba? At siya po ay nangaral ng dalisay na ebanghelyo around sa edad na 30. Nagkaroon siya ng mga nagawa dahil sa tulong ng Panginoon Diyos, ng mga himala, mga kababalaghan, mga kahangahangang gawa sa paningin ng tao, ng mga tao ng panahon yon. Ngunit ating pong tatandaan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Yahushua ay mayroong ibinala sa kanyang mga alagad na mangyayari sa kanila na sa darating na panahon. At yan po'y ibig naming basahin sa inyo dito po sa Juan, sa Kapitulo 16. Let us read that po. Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa ninyong Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon nang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Pero sinasabi ko sa inyo ang mga ito para pagdating ng pag-uusig, maaalaala niyong sinabi ko na ito sa inyo. Hindi ko sinabi sa inyong mga bagay na ito noong una dahil kasama niyo pa ako. Dito ay ating mapapansin ang mga katagang sinabi ng ating Panginoong Yahushua, hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito nung una dahil kasama niyo pa ako. Kaya dito, mayroon siyang binabanggit na ang iba sa inyo na mga kapwa niyo Hudyo ay hindi na kayo tatanggapin sa sambahan. Anong katumbas niya sa Ingles? Ito, babasahin ko. This is not in our slide. I would just like to read this in John chapter 16, and the verses are the same, 1 through 4 in the New Living Translation. It says, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Para wag niyong iwan ang inyong pananampalataya. For you will be expelled from the synagogues. Dahil sa kayo ititiwalag sa mga sinagoga, ang katumbas ng mga sinagoga sa panahon natin ay mga kapilya. And the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. Na darating ang panahon na ang papatay sa inyo ay nag-aakala na ang kanilang ginawang pagpatay sa inyo ay nakagagawa sila ng banal na paglilingkod para sa Diyos. This is because they have never known the Father or me. Yan ay dahilan sa hindi nila kilala ako at ang aking Ama. Yes, I'm telling you these things now. Oo, sinasabi ko sa inyo ang mga mangyayaring ito sa ngayon. Sabi niya, so that when they happen, para kung sila'y mangyari na, you will remember my warning. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a while longer. Sa makatwid yan po ay ipinagpauna na ng ating Panginoong Yahushua sa maikling panahon niya na kasama niyang kanyang mga alagad na ang mangyayari sa kanyang mga alagad, darating ang panahon na sila'y ititiwalag. They will be expelled from the synagogues. Ititiwalag sila sa mga sinagoga na yan ay dakong sambahan ng mga Hudyo noon. Pero ano ang wika ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Huwag niyong iwan ang inyong pananampalataya. Maliwanag po yan. Mga kapatid, na ang iglesia na iiwanan ng ating Panginoong Yahushua, ang kilusan ng mga taong tagasunod niya ay magdaranas ng mga pagtatakwil sa mga sinagoga
at sila po ay magdaranas din maging ng pagpatay, mga kapatid. Pero alam ninyo na sa kabila po ng mga pag-uusig na daranasin at dinanas nga ng unang mga followers ng ating Panginoong Yahushua, ay lalong naghubog ito sa pag-unlad, sa paglago ng kilusan. Kung kailan sila inuusig, saka naman sila pinalalago ng Panginoon Diyos. Ngayon, ating lalong pag-aralan ang nangyari pa sa mga alagad ng ating Panginoong Yahushua nang ang Kristo Yahushua ay nasa langit na. Ano nga ba? Maayon po sa ating pong babasahing talata ang mangyayari sa mga followers ng ating Panginoong Yahushua pagka siya'y nasa langit na. Ang babasahin ko po'y aklat ng Biblia, aklat ng Gawa 5:17 hanggang 19, labis na nainggit ang punong pare at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduceo. Kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Ayon sa Biblia, ano itong ating binasa? Isang tagpo sa buhay at pangangaral ng mga disipulo ng ating Panginoong Yahushua, partikular ang mga apostol. Sa kanilang mga pangangaral ay mahirap silang tutulan sapagkat ang kanilang pangangaral ay ayon din sa pangangaral ng ating Panginoong Yahushua. Hindi sila makapuntos laban sa kanilang pangangaral. Sino yung sila? Yung ilan ay ang mga Jewish sects noon. Ang isa sa sekta ng mga Hudyo noong panahon ng mga apostol ay ang mga Saduceo. Bunga ng pangangaral ng mga apostol nakahanga-hanga sapagkat sila'y pinatnubayan ng Espiritu Santo sapagkat ayon po sa Gawa Kapitulo 1, sila'y tumanggap araw ng Pentecostes. Sila'y tumanggap ng Espiritu Santo at sila'y nakapagsalita ng iba't ibang wika. Humanga ang mga tao, dumami ang mga taong sumunod sa kanila. Kaya ang sabi ng Biblia, labis na nainggit, jealousy, ang punong pare, nagseselo sa mga apostol, kasama niyang mga miyembro ng grupong Saduceo. Ano ginawa nila? Bunga ng kanilang pagkainggit sa mga apostol, kaya dinakip nila ang wika ng Biblia, ang mga apostol at ikinulong. Isipin ninyo ang nangyaring yan, mga kapatid. Kaya noong pamang panahon ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, ay meron na pong mga relihiyon, mayroon na pong mga sekta noon na may kapangyarihang magpadakip. Di ba? Naalala ko't nangingiti ako eh. Magpadakip ng mga taong kinaiinggitan nila sapagkat ang aral nila ay iba kaysa aral nila. Ibig ko sabihin, ang aral ng mga apostol ay iba sa aral ng mga Saduceo. Talagang may patnubay. Totoo ang kanilang ipinangangaral kumpara sa ipinangangaral ng sekta ng Hudyo ng isa nga po ay Saduceo. Kaya mayroon silang, kung tawagin po natin, ay dalawang kapangyarihan. Di ho ba? Yan ay kapangyarihang ika nga pangrelihiyon at sekular. Kapangyarihang pangsibil. At yan po ay naging pattern na po yan. Mula nung panahon ng unang siglo, ng panahon ng ating Panginoong Yahushua, nagpatuloy po yung pattern na yan. At mamaya ay lalo nating maiintindihan po yan, mga kapatid. Kaya nagdulot ng pagkapuot, pagkamuhi, ang pangangaral ng mga apostol sa panig ng mga Saduceo, mga kapatid. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, alam nyo, maraming mga sekta yung Jews. Yung Jewish sects. Marami po yan. Meron pa, hindi man binabanggit sa Biblia, pero ayon po sa aklat ng iba't ibang mga eskolar, meron pang mga essence, kung tawagin po nila, no? Meron pang tinatawag po dyan, ito, binabanggit ito sa Biblia, yung tungkol sa mga Herodiano. Siguro mabuting alamin natin, mga kapatid. Ano yung mga Herodians na yan? Ito, next slide. Basahin po natin itong ating referensya. Ito. This article is about the Hellenistic Jewish sect. For the dynasty related to Herod the Great, see Herodian dynasty. The Herodians, Greek, Latin Herodiane,
were a sect of Hellenistic Jews mentioned in the New Testament on two occasions. First in Galilee and later in Jerusalem, being hostile to Jesus or to Yahushua. Mark 3:6, the New Living Bible. At once the Pharisees went away and met with the Herodians to discuss plans for killing Jesus. Stated in Matthew 12:13, 22:16, also in Mark 8:15, Luke 13:31 down to 32, Acts 4:27. In each of these cases, their name is coupled with that of the Pharisees. Kaya ito pong mga Herodiano, mga kapatid, yung mga Herodiano na yan ay isa sa mga sekta ng mga Jews noon ng panahon ng ating Panginoong Yahushua. Dang sabi nga po dyan ay ating mababasa na they're hostile to Jesus. Di ba? Ang sabi pa nga dyan ay at once the Pharisees went away and met with the Herodians to discuss plans for killing Jesus. At alam nyo, nasa Biblia po yan. This is not included in our slide, but I would like to share this with you. In the book of Acts 9:29, it says, he was talking and arguing with the Hellenists. Who are the Hellenists? Greek-speaking Jews, but they were attempting to kill him. Alam nyo, yan ay ang tinutukoy dito, papatay nila ang ating Panginoong Yahushua. Sino po yan? Yung mga Hellenistic, yung mga Hellenists. Sila po ang Greek-speaking Jews. Kaya, yung ating binabasang kasaysayan ay suportado ng talata ng Biblia at kung ibig niyong basahin sa Acts 9:29 sa Amplified. Nakasulat po yan. Yan ang isa po sa major na relihiyon ng sekta pala ng Jewish religion ng panahon ng ating Panginoong Yahushua, yung mga Herodians. Gustong patay ng Kristo. Ito, pakinggan pa natin naman. Puntahan natin itong mga Saduceo. Who are the Sadducees? Ito nakasulat naman po. Next slide. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng ating referensya, www.brentcunningham.org. Sadducees. This priestly group of religious leaders were functionally like the Pharisees. Itong Sadducees pala ay mga grupo ito ng mga pare, mga saserdote na kung tawagin ay mga religious leaders na sila po ay gumagawa o tumatrabaho. Ang gawain nila ay katulad ng mga Pharisees. However, the two groups hated one another. Bagamat itong Pariseo at mga Saduceo ay related sila, no? Mayroon sila may samahang mabuti, pero ito po ay dalawang grupo o sekta ng Jewish religion on na they hate each other except when they found a common enemy. Sapagkat alam nyo, bandang huli, makikita ninyo ang dahilan kung bakit sila ay hindi magkasundo. Nag-aaway itong dalawang ito Mga Jewish sects ito. Pero sila po ay nag-aaway. Pero mayroon silang, bagamat nag-aaway, pero mayroon silang one thing in common. Saan yan? Ito, however, the two groups hated one another except when they found a common enemy. Sino yung kanilang common enemy noon? Jesus or Yahushua. Di ba? Plano nilang patayin sa kasaysayan pinag-aralan natin. Mga Sadduceo, nako, kanilang hinahanapan talaga ng pagkakamali ang Kristo. Ang mga Pariseo, ganun din hinahanapan ng pagkakamali ang ating Panginoong Yahushua. Pero itong dalawang magkaaway na sekta ng mga Hudyo noon ay meron silang, nagsasama sila. Nag-unite sila to kill our Lord Yahushua. The primary ways the Sadducees differed from the Pharisees is kung paano sa iba't ibang kaparaanan magkaiba ang Sadduceo at ang Pariseo. Una, Sadducees rejected all scriptures. Joshua to Malachi. Una, ang mga Sadduceo ay kanilang itinakwil ang lahat ng banal na kasulatan mula kay Josue hanggang kay aklat ni Malachi. Besides the Torah, bukod sa aklat ng Torah, yung aklat ng Genesis hanggang Deuteronomio. Di ho ba? Tinatakwil po yan ng mga Sadduceo. Pangalawa, second,
Sadducees rejected the belief in a future general resurrection of the body. Ang makatwid, ito pong mga Saduseo ay kanilang itinakwilang paniniwala sa pangkalahatang paniniwala na darating ang panahon na muling bubuhayin mag-uli ang tao. Ayaw maniwala ng mga Saduseo. Ang mga Pariseo naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Ang Saduseo, hindi. Kaya mapapansin po ninyo na nung panahon ng ating Panginoong Yahushua, panahon ng mga apostol, mayroong mga Jewish sects. Herodian, Saduseo at Pariseo. Pero mayroon silang pagkakaiba-iba. Magkaaway sila, pero naging magkakampi sa pagpatay sa Kristo at maging sa pag-uusig sa mga unang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Tanong, ayon sa Biblia, sino ang mga Saduseo ayon sa pagtuturo ng mga apostol? Pakinggan natin sa next slide, 23 na 8. Aklat po ng mga gawa. Next slide, ganito ang ating mababasa. Nangyari yon dahil ayon sa mga Saduseo, walang muling pagkabuhay. Kaya tama itong ating binasang kasaysayan Nang isa kaya hindi magkasundong Pariseo at Saduseo. Ang Saduseo ayaw maniwala sa pagkabuhay Hindi rin sila naniniwala na may mga anghel o may mga espiritu. Yan ang kaibahan ng mga Pariseo sa Saduseo. Ang Saduseo ayaw maniwala na mayroon pong mga anghel o may mga espiritu at ayaw nilang maniwala na mayroong muling pagkabuhay. Ano pa? May ilang Saduseo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduseo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Yan ay isang account na naman ni Lucas. At yung aklat ng gawa na ating binasa, sinulat din po yan ni Lucas sa gawa 23:8b. Pero ang lahat ng ito, pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Nakita ninyo? 23:8a, ngayon ay 23:8b. Ang nakasulat, ang mga Pariseo naniniwala. Alin yung paniniwalaan nila? Yung hindi pinaniniwalaan ng mga Saduseo. Yung muling pagkabuhay, naniniwala ang Pariseo. Ang may mga espiritu at mga anghel, naniniwala ang mga Pariseo. Ang mga Saduseo, hindi naniniwala. Kaya, Jewish religion, Jewish sects, different sects, pero may iba't iba silang mga aral na nagkokontra-kontra. That is why they hated each other, pero they are united together when it comes to killing our Lord Yahushua and even to the extent of persecuting the first followers of our Lord Yahushua HaMashiach. Totoo po yun, mga mahal na kapatid. Yan ang mga suportadong mga talata ng Biblia. Ngayon, lalo nating pag-aralan ang tungkol sa Saduseo at Pariseo. Ito pa po ang ating mga babasahin na mga referensya. Next slide. Ito, nakasulat. Ating pakinggan. Sadducee, member of a Jewish priestly sect that flourished for about 2 centuries before the destruction of the Second Temple of Jerusalem in 70 CE. Bayan palang Saduseo, mga kapatid, miyembro ng Jewish priestly, no? Miyembro sila ng Jewish na mga kaparian. Sekta na yan po ay bumangon at nag-flourish o kaya ay lumaganap about 2 centuries. Ayan. Bago po ang pagwasak sa pangalawang templo. Napagkat ang unang templo, winasak ng Babylonia. Ang second temple naman, winasak ng mga Romano. Kailan po? Noong 70 CE. Taon ng Panginoon o kaya ay komunira. Yan po ang Saduseo. Not much is known of the Sadducees' origin and early history, but their name may be derived from that Sadok, who was high priest in the time of kings, or like King David and King Solomon. Ezekiel later selected this family as worthy of being entrusted with control of the temple. Yan pala mga Saduseo. Nung magtagal ay, sabi nga yan ay derivado kasi yung Saduseo, derived doon sa pangalang Sadok di ba? Mga high priest. And during the time of King David and during the time of King Solomon, nang sabi niya, Ezekiel later selected this family as worthy of being entrusted with control of the temple.
Sila palang binigyan ng karapatang magkaroon ng pangangasiwa at kontrol sa templo noon. The Sadducees formed the temple hierarchy down to the 2nd century BCE. Kaya nag-form sila ng temple hierarchy, ng hierarkiya. Pag sinabing hierarkiya, may puno, may pangalawa, may mga kasamahan. Parang Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, hierarkiya, di ba? Down to the 2nd century BCE or before Common Era. The Sadducees were the party of high priests, aristocratic families. Aba, ang bumubuo pala dyan, mga matataas na mga kaparian ng mga saserdote, mga kapatid. Aristocratic families, yung mga noble, yung mga mayayaman, yung mga kilala, yung mga alta sosyedad, sabi nga ng mga Kastila, and merchants, yung mga negosyante, na wealthier elements of the population, yung mga mayayamang elemento ng populasyon noon, they came under the influence of Hellenism. Yun, sila po ay na-influensyahan ng Hellenism. Itong mga Saduceo tended to have good relations with the Roman rulers of Palestine. Sila po ay mayroong magandang relasyon sa mga leader ng Romano doon sa Palestina and generally represented the conservative view within Judaism. Sila po ang nagre-representa ang mga Saduceo ng mga konserbatibo na pananaw ng Judaismo, while their rivals, samantalang kanilang kakompetensya o karibal, tawagin na natin, the Pharisees claimed the authority of piety and learning. Sila naman ang siyang umaangkin ng karapatan sa kabanalan at pag-aalam, pagtukla at pag-learning para sila'y lalong matuto. Yan naman kanilang mga inaangkin. Claiming is pang-aangkin, di ba? Yan ang mga Pariseo. Kaya nung panahon ng Kristo sila'y mga banal daw Sila daw ang wika ay talagang maliligtas. Sila daw ay makadiyos. Kaya ang tawag naman sa kanila ng Kristo, kayong mga ipokrito. Kayong mga mapagpaibabaw. Yan ang mga Pariseo. Claim the authority of piety and learning. Inaangkin nila ang otoridad daw ang wika ng kabanalan at pagkaalam sa kanila daw yung karunungan, sa kanila lang daw na ika nga malalaman The Sadducees claim, ito na naman nag-claim din ng mga Sadduceo, claim that of birth and social and economic position. Sila naman po ang nagkiklaim o nag-aangkin tong pagdating sa social and economic position. During the long period of the two parties struggle, which lasted until the Romans' destruction of Jerusalem in 70 CE, the Sadducees dominated the temple and its priesthood. Sa makatwid, ang mga Sadduceo po hanggang sa dumating ang panahon ng wasakin ng mga Romano. Ang Second Temple nga po ang naging dominante noon na sekta ng Hudyo ay ang mga Sadducees sa templo at sa mga kaparian, mga kapatid. So makikita ho natin ang ating kaalaman ay nararagdagan. Ito'y history, yung ating pinag-aaralan. Because if you want to know about our Lord Yahushua and the followers of our Lord Yahushua, hindi maiwasang ating pag-aralan ng kasaysayan. May kasaysayan sa Biblia, may kasaysayang isinulat na mga tao, mga historians, pero biblical at saka angkop, di ba? Magkamats sa nakasulat sa Biblia. Kaya ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Di po ba? Ngayon, ang ating pong tanong ay puntahan naman natin po itong mga Pariseo. Ito, next slide. Sa Wikipedia, ganito nakasulat. The Pharisees, ayan, Hebrew, parusim, ayaw ko, tamang pagkabigkas ko dyan. Separated ones, yan ang ibig sabihin nila, ng Pharisees, were a Jewish social movement and a school of thought in the Levant during the time of Second Temple Judaism. Yung Pariseo pala ay mga Hudyo din na sila po ay mga tao na kasama sa movement at sabi nga ay a school of thought
paaralan ng pag-alam o ng karunungan tungkol sa panahon ng Levant during the time of Second Temple Judaism. Alam niyo nang ibig sabihin yan. Mahirap i-translate natin word for word sa Tagalog. Following the destruction of the Second Temple in 70 AD, kasunod ng pagwasak ng pangalawang templo noong 70 Anno Domini o taon ng Panginoon, Pharisaic. Yung Pharisaic derived from the word Pharisee. O yung Pharisaic beliefs became the foundational, liturgical, and ritualistic basis for rabbinic Judaism. Aba, mga kapatid, ang pananampalataya ng mga Pariseyo ang naging pundasyonal, naging pundasyon, naging makarelihiyon, naging ritual na mga batayan ng mga rabbinic Judaism. Yung mga sumusunod sa rabbinic ang tawag doon. Makikita ninyo ang impluensya ng Pariseyo. Although the group does not exist anymore, their traditions are considered important among all various Jewish religious movements. Conflicts between Pharisees and Sadducees took place in the context of much broader and long-standing social and religious conflicts among Jews, made worse by the Roman conquests. Sa Tagalog po, ang alitan sa pagitan ng mga Pariseyo at mga Saduseyo ay nangyari sa konteksto na mas malawak at pangmatagalang pagtatalong panglipunan at pangrelihiyon na mga salungatan ng mga Hudyo. Pinalala nang dumating na ang mga Romano, nang manakop na ang mga Romano, mga kapatid. Ayon sa kasaysayan, ano ang naging bunga ng dumating ng pananakop ng mga Romano amongst the Sadducees and Pharisees sa panahon ng Panginoong Yahushua, panahon ng mga apostol? Pakinggan natin, next slide. Ito nakasulat. Kasaysayan uli ito. Ayan. Wikipedian Catholic World Mission. Roman General Pompey conquered Jerusalem and its surroundings by 63 BCE. Panahon na ng Panginoong Yahushua, kinonquer ni Pompey. Siya po isang Roman general. Diba? The Romans deposed. Ayan. The Romans deposed the ruling Hasmonean dynasty of Judea in power from 140 BCE, and the Roman Senate declared Herod the Great king of the Jews in 40 BCE. Judea proper, Samaria, and Idumea became the Roman province of Judea in 6 CE. Jewish-Roman tensions resulted in several Jewish-Roman wars between the year 66 and 135 CE, which resulted in the destruction of Jerusalem and the Second Temple. Ayun palang nangyari. Ang nag-conquer po sa Jerusalem ay itong si General Pompey, isang Roman na ito po ay isang general. Dinipose o kanilang inalis sa pwesto ang pangunguna at paghahari ng Hasmonean dynasty ng Judea. Di ba? At ang Senado ng Roman ay nag-declare na si Herod the Great, King of the Jews. Siyang naging king. Kaya, yan. Kaya yung Herodians, galing din po yan kay Herod na yan eh. Kaya halos magkakapareho lang paniniwala ng mga ito eh. Tuloy natin. At ang sabi po dyan, dahil sa pananakop nitong mga Romano, ayan na nga nangyari. Naghari itong mga Romano at itong mga malulupit na ito between the years 66 and 137 CE, which resulted in the destruction of Jerusalem and the Second Temple. Na ito'y nagbunga ang kanilang paghahari 66 at saka 137. Between that period of time, nag-result sa pagwasak sa Jerusalem at sa Second Temple. Kaya 66, between 66 and 137 o 35 CE, 70, winasak na ang Israel. Kaya saklaw
ng paghahari ng mga Romano, 66 and 135 CE. Ngayon, the conversion of Emperor Constantine in AD 312. Aba, nakumberte itong si Constantino. Alam naman natin ang kasaysayan nitong si Constantino, di ba? Oh, ito pa sabi. Plus, he promoted the interest of Christianity and assumed an active role in its doctrinal and institutional development. Anong ginawa nitong si Constantino? Siyang nag-promote noong interest tungkol sa Kristyanismo. At siya po ang he assumed an active role. Talagang siya po ay inassume niya. Ibig sabihin, pag siya inassume, hindi naman siya inihalal. Basta ipinwesto niya sarili niya na siya aktibo sa isang aktibong papel tungkol sa pagdating sa doktrina at institutional development. Kaya na malaking impluensya nitong si Constantino pagdating po sa pangrelihiyon at maging sa social na development nung panahon nila, no? These actions made Emperor Constantine one of the leaders responsible for the spread of Roman Catholicism throughout the world. Ayan. Yang Christianity, nang sabi, plus he promoted the interest of Christianity, he is referring to the Roman Catholicism. Itong si Emperor Constantine ang siyang leader at siyang responsable sa paglawak at paglaganap ng para sa kanya quote-unquote Christianity, pero yan po ang Roman Catholicism. Roman Catholicism is different from Christianity. Okay? Let us go read. Let us proceed in our reading. Catholic worldmission.org. Yan po ang ating referensya. In 313, Constantine and Licinius issued the Edict of Milan, giving official recognition to Christianity as a legal religion. Ayun na. Itong si Constantino na naghari at naging emperor ng Romano, noong 313 mga kapatid, kasama itong si Licinius, nag-issue sila ng Edict of Milan, giving official recognition to Christianity as a legal religion. Ayon. Kaya yung Katolisismo, 313, ayon dyan sa ating binasa, ay nirecognize through the declaration of Constantine and the help of Licinius, yung Edict of Milan, giving official recognition to Christianity, that is, the Catholicism as a legal religion. Yan po ginawa nitong si Constantino. Constantine the Great moved the Roman capital from Rome to Constantinople, New Rome. Isipin niyo yung ginawa niya. Diba? Parang Israel, ang capital Jerusalem, nilipat sa Tel Aviv. Nang dumating si Trump, binalik sa dati. Ginawa nitong si Constantine the Great, he moved the Roman capital from Rome to Constantinople. Yan ang New Rome, 330. Sometimes considered the start of the Byzantine Empire. And with the Edict of Thessalonica in 380, Christianity became the state church of the Roman Empire. The Christian emperors persecuted their Jewish subjects and restricted their rights. Isipin niyo ang ginawang pang-aapi na maghari ang Katolisismo sapagkat yan po ang diniklara nitong si Constantino na emperor sa tulong ni Licinius sa pamamagitan ng Edict of Milan ay kanilang inusig ang mga mananampalataya at kanilang nilimitahan ang kanila pong karapatan. Ganyang kalupit ang mga Katoliko sa pangunguna ni Constantino. Kaya mai-imagine po natin nung panahon ng mga apostol, ang nandoon lang na mga relihiyon, Hellenistic, yung Herodian, Sadduceo, Pariseo, at iba pang mga hindi masyadong kilalang mga sekta na mga Hudyo. Pero nang dumating ng Romano, naku po, ang laki ng impact nila at impluensya sa mga Hudyo.
At sila nga ang author ng pagdating sa capital punishment by crucifixion. Di ba? Ang author niyan, mga Romano na-impluensyahan ng mga Hudyo. Di ba, mga kapatid? Ngayon, ayon po sa ating pong kasunod na tanong, mga mahal na kapatid, ngayon ay ito. No? Ayon po sa banal na kasulatan, sino ang mga una? Sapagkat ang sabi rito, the Christian emperors, ang Christian, Catholic yan, Catholic. Para sa kanila, Christian yan ang Katoliko. Emperors persecuted their Jewish subjects. Sinong ilan sa mga naging subject ng kanilang persecution? Ayon sa Biblia. Next slide. Sa Aklat ng Gawa, 7:54. Nang marinig yun ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban, nagagalit ang kanilang mga ngip o nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Si Esteban ay isa sa mga lingkod ng Panginoong Yahushua noon. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu, tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus o si Yahushua na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus o si Yahushua na anak ng tao na kasama ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ang mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Si Saulo, yan ang naging Apostol Pablo. Ang unang naging biktima ng kanilang pagpatay ay itong si Esteban. Si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo sa gitna ng kanyang kalagayang siya'y mamamatay na, ay tumingala siya sa langit. Nakita niya ang Panginoong Yahushua nakaupo sa kanan ng Diyos at isinigaw niya yon sa korte. Tinakpan ng mga taong nandun sa korte ang kanilang tenga. Ayaw nilang madinig. Kaya ang ginawa nila, sabay-sabay silang sumugod kay Esteban, kinaladkad at binato. Pinatay. Kaya tama ang ating binasa kanina na ang sabi, the Christian yan ang Catholic na yan po ay siyang relihiyon nitong si Constantine, the Catholicism, na sila yan ang Kristiyano daw, ay they persecuted the Jewish subjects. Isa na si Esteban. Sino pa? Ito pa, libu-libong tao ang dumagsa kay Jesus o kay Yahushua. Kaya nagkakasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus o ni Yahushua ang mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga pariseo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Yan ang tinasabi ng Panginoong Yahushua tungkol sa mga pakitang tao. Yan ang tinutukoy niya. Mga Saduceo, yan po ang mga Herodiano, yan mga Pariseo, kasama ng mga Romano. Mga kapatid, mga pakitang tao. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua. Kaya talagang, kung ating pangbabasahin po sa ibang sa Ingles, alam nyo, pag binasa natin ang yan pong Lucas, ang sabi rito, ay now at that time, Herod Agrippa, the king of the Jews, arrested some who belong to the church. Yung inaresto, yung ilang kabilang sa kilusan ng ating Panginoong Yahushua, intending to harm them. And he had James, the brother of John, put to death with a sword. Nako po, ang isa sa mga apostol na unang pinatay nitong mga Romano, sapagkat na-impluwansyan din ng mga Hudyong ayaw sumampalataya kay Yahushua, ay itong si Apostol Santiago. Nakita nyo? Natupad ang nakasulat sa kasaysayan, supported ng mga verses ng scriptures, ang pagpatay nila sa mga ilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, namely sina Apostol Santiago at maging ito pong itong si Esteban na lingkod ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ano pang patotoo ng kasaysayan? Ito, next slide. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ayan, Herod Agrippa, Roman name Marcus Julius Agrippa.
11 BC and 44 AD. Also known as Herod II or Agrippa. Hebrew, the last Jewish king of Judea. He was a grandson of Herod the Great and the father of Herod Agrippa II, the last known king from the Herodian dynasty. Note, he was acquaintance or friend of Roman emperors and even played crucial roles in internal Roman politics. Isipin ninyo, mga kapatid. Itong mga ito ay mga tao na mga Romano na nagkaroon ng kapangyarihan pagdating sa relihiyon, maging pagdating sa politika. May imagine natin ang nangyaring noon sa panahon ng unang tagasunod ng Panginoong Yahusya, nangyayari din sa panahon natin ngayon. May mga relihiyon na talagang makapangyarihan pa kaysa mga taong nasa gobyerno. Di ba? Ang isa na nga, yan nga ang Katolisismo. Kaya nang dumating sa ating bansa ang Katolisismo, makikita ninyo, mga kapatid, na sila ay mayroong dalawang kapangyarihan. Kapangyarihang sibil at kapangyarihang eklesyastiko o pangrelihiyon. Ang mga taong sibil o gobyerno ay saklaw pa nila. Kaya karamihan sa mga simbahan, ang katapat ay munisipyo. Ang nagkukontrol, pag-aralan yung kasaysayan, ay ang mga kaparian ng simbahang Katoliko. Na yan po ang nasa likod ng Katolisismo, kaya naging na lumawak po't lumaganap yan, ay itong si Emperor Constantino. Di ba mga kapatid? Kaya dito ay ating naiintindihan all the more ang nangyayari sa panahon natin, sapagkat nangyari na pala nung panahon una yan. Ito papatotoo ng kasaysayan. Next slide. Ito sa www.learnedreligion.com, ito nakasulat, according to the Moody Handbook of Theology, the official beginning of the Roman Catholic Church occurred in 590 CE. Yan ang ayon sa isang kasaysayan. With Pope Gregory I. This time marked the consolidation of lands controlled by the authority of the Pope, and thus the church's power into what would later be known as the Papal States. Nako, maliwanag po yan. Naghari ang Katolisismo na ayon sa kanila, yan daw ang Kristyanismo. Hindi. Yan po ay sa pamamagitan nitong si Pope Gregory I. Ano ang sabi? This time, sa panong ito, mark the consolidation of lands controlled by the authority of the Pope. Ay kanilang pinagsama-sama. Nag-ama sila. Ika nga ay kanilang kinuha ang mga malalawak na mga mga lupain para kanilang makontrola at malagay sa kanilang kapangyarihan. And thus the church power. Karoon sila ng kapangyarihan, kung tawagin nila ay the Papal State. Sipin ninyo, mga kapatid, kapangyarihan ng kapapahan, estado ng mga kapapahan. Kaya malalaman natin at nalaman natin sa ating pag-aaral na ito na ang simbang Katoliko, yan po ay hindi talagang Kristyanismo. Hindi yan ang tagasunod ng Panginoong Yahusya. Ang nasa likod niyan ay mga tao na mapang-api, mga tao na gusto lang magkaroon ng kapangyarihan, mga tao na gusto lang na mang-angkin ng mga lupain. Hindi ba't napakalawak ng mga ari-arian ng Katoliko? Pag-aralan nyo, magpahanggang ngayon, ang lawak ng kanilang kapangyarihan. At mayroon ding mga relihiyon, bukod sa Katolisismo, ang ganyan din ang kanilang gawain. Nagpapalawak ng property. Bili doon, bili nito. Magpapalawak ng propiedad. Paggawa ng ganitong gusali, paggawa ng ganitong gusali. Kwarta yon, di ba? Propiedad ay kwarta yon. Nangyayari ho yan, mga kapatid. Kaya history repeats itself. Mga kapatid. Nauulit. Yan pong tinatawag nating kasaysayan. Ano po ang isa sa paraan ng kapapahan upang patuloy silang mangibabaw sa kapangyarihan? Next slide. Itong ating mababasa. Mahaba-haba itong leksyon ng konti. Ayan. In his vision of heresy,
Pag sinabing heresy, yung ayaw maniwala sa mga pananampalatayang Katoliko, tawag nila mga erehe. The Catholic Church makes a distinction between material and formal heresy. Kanilang tinuro ang kaibahan ng material at saka yung formal na mga ng heresy o hindi paniniwala na katulad nila. Material heresy means, in effect, holding erroneous doctrines through no fault of one's own, due to inculpable ignorance, and is neither a crime nor a sin, since the individual has made the error in good faith. Formal heresy is the willful and persistent adherence to an error in matters of faith. Kaya pag sinabing formal heresy, yung formal na hindi paniniwalang katulad ng Katolisismo, yung pong sadya at sa pilitang kanilang pagtuturo sa maling pananampalataya. Mali, sapagkat iba sa pananampalataya ng Katoliko. Yung palang tawag nila ay formal heresy on the part of a baptized person. As such, it is a grave sin and involves ipso facto excommunication. Kaya kung ikaw ay gumawa ng formal heresy kabilang ka sa ganyang sistema, ikaw po ay napakatinding kasalanan pala yan sa Katoliko. At ang tawag nila dyan ay ipso facto excommunication. Excommunication ang naintindihan ko lang dyan, ititiwalag nila. A Catholic that embraces a formal heresy is considered to have automatically separated his or her soul from the Catholic Church. Pag mayroon kang formal na heresy, yung ayaw mo talagang maniwala doon sa pananampalatayang Katoliko, bukod sa ikay ititiwalag, hindi ka pa maliligtas. Automatic daw ang kaluluwa mo ay hindi kasama sa mga maliligtas. Here, matters of faith means dogmas which have been proposed by the infallible magisterium of the church. Nako po, sa ganitong bagay, kung tawagin matters of faith, bagay ng pananampalataya, ibig sabihin, ang dogma o aral na pinopropose ng Katoliko na hindi nagkakamali, kung tawagin magisterium of the church. Kaya infallible daw, hindi pwede magkamali ang pasya ng simbahan. Pagka kinontra mo yan, makakabilang ka sa formal heresy, hindi ka maliligtas at ititiwalag ka sa Katolisismo. Ngayon, ang dami ng ganyan, pero hindi nila itinitiwalag. Yung mga Katoliko, hindi. Maraming ayaw maniwala sa santo, pero Katoliko pa rin. Tiniwalag ba nila? Hindi, kaya hindi totoo yun. Mga sinasabi ng mga, maaring noon yun. Pero ngayon, ayaw nilang itiwalag. Bakit? Di baka maubos Baka maubos yung miyembro. Tuloy natin. Ito pa. And in addition to this intellectual error, pertinacity in the will, in maintaining it in opposition to the teaching of the church must be present. Kaya dyan po makikita ninyo, sapilitan ang pananampalataya na inimpose ni Constantino ng mga Romano, yung Iglesia Katolika Romana. Pag hindi ka sumama sa kanila, erehe ka, patay ka, tiwalag ka. Yan ang mangyayari sa iyo at hindi ka maliligtas. Bakit? Ang pasya ng kanilang pinakapuno, impulible, hindi nagkakamali. Di ba ganyan ang paniniwala nila? Hanggang ngayon, ang Papa raw ay hindi nagkakamali. Mayroon ding relihiyon ngayon, ganyan din na pagpasya ang wika ng ating pinakapuno tagapamahala, tama. Kahit na pag sinabi niya na kahit na isang bagay ay puti, pag sinabi niyang itim, maniwala kang itim. Puti po yun. Ang sabi niya itim, paniwalaan mo. Bakit? Impulible kasi yan. Nako, mayroon palang ganyan tumutulad din sa style ng Katoliko. Sino yan? Alam niyo na kung sino po yan. Kasi pasya po ng aming, wala nga sa Biblia yung brad pasya kasi ng aming tagapamahala wala nga sa Biblia Di ba? Ganyan-ganyan sila ngayon. Alam niyo na kung sino yan, mga mahal na kapatid. Ano ang parusa na ini-impose ng papal state sa mga taong kung tawagin nila ay mga erehe? Next slide. Ito, sa google.com. Ayan, it has been estimated by careful and reputed historians of the Catholic Inquisition that 50 million people
were slaughtered for the crime of heresy by Roman persecutors between 606 AD and the middle of the 19th century. Sipin ninyo mga kapatid, ang pinapatay ng Katoliko sa mga taong ayaw maniwala sa kanilang pananampalataya, ang tawag nila ay mga erehe. Gaano karami? Ayon sa Catholic Inquisition, 50 million people were slaughtered for the crime of heresy, quote and quote. Kaya mayroong ganyan ding mga simbahan ngayon, pagka hindi kanila kasama at kumontra sa kanilang doktrina, ipinapapatay ka eh. O, di ba? Eh bakit po nakakalusot sila? Hindi sila nahaharap sa gobyerno. Eh mayroon silang clout. Meron silang kapangyarihan sa ibabaw ng nasa gobyerno. Hindi ba totoo yun? Kaya nung panahon ng Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Pedro at ng mga apostol, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Ang tao ay gobyerno. Bagamat ang gobyerno ay inilagay ng Diyos para maglapat ng katarungan, magbigay ng papuri sa dapat papuriang gumagawa ng tama at parusa sa dapat parusahan sa paggumagawa ng masama. Minsan ang gobyerno ay napaalipin din sa kapangyarihan ng relihiyon. Masamang gobyerno yun, mga kapatid. Di ba? Kaya mga kapatid, maraming ipinapatay pala yung Katoliko. Kaya ating mai-imagine po, mga kapatid, na ang iglesia o mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya na biktima ng mga Romano. Kaya ano po ang nangyari? Ito, pakinggan po natin. Sa 20, 39, 31. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat alam ko, sabi ni Pablo, pag-alis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Ang grupong tinatawag ay grupo ng ating Panginoong Yahusya, followers of our Lord Yahushua HaMashiach. Ang sabi ng mga apostol, pag-alis ko, sabi ng Apostol Pablo. Ano mangyayari? May mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo papasok sa inyo, sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Yahushua o Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw-gabi ng may pagluha. Mga kataga na binitawang ng mga alagad, mga apostol ng ating Panginoong Yahusya, isa na ngang Apostol Pablo, nagpaalala, darating sa inyo, mga tagasunod, sa gitna din ninyo, sa kasamahan din ninyo, may magtuturo ng kasinungalingan. Ililigaw kayo, imbis na si Yahusya ang sundin nyo, susunod na kayo sa kanila. Kaya ang iba, mga kapatid, ay nanindigan, ay may nangyari sa buhay nila. Ang iba ay talagang sumunod sa takot na mamatay. Di po ba? Kaya, mga kapatid, ano ang pahayag ng Apostol Pablo na paalaala sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya noon na ito'y pwedeng mangyari din sa atin? Next slide po, 32, dyan din sa Kapitulo 20, ito nakasulat. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na tungkol sa kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Sabi ng apostol, ang sabi niya, ipinagkakatiwala ko kayo. Inihabilin niya ang mga alagad sa Panginoon Diyos. Na siya ang wikang makapagbibigay ito sa inyong pananampalataya, makakapagbigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Kaya, mapapansin ninyo ang mga pananalita ng mga apostol. Nandoon ang takot at pangamba. Nandoon ang concern sa magiging kasasapitan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Sapagkat alam nila na hindi magaan
ang kanilang pagdaraan ng pag-uusig o persecution. Hindi ba yan nga ang ibinala ng ating Panginoong Yahushua? Ititiwalag kayo sa mga sambahan nila, pero huwag niyong iwan ang inyong pananampalataya. Ang iba sa inyo ipapapatay, at ang papatay sa akala nila sila'y nakakapaglingkod sa kanilang Diyos. Kaya ito ay magsilbing babala rin sa atin, sapagkat ang kasaysayan ay nauulit at naulit na nga sa mga huling araw na ito. Tayong mga nasa panig ng ating Panginoong Yahushua, hindi marami, kukunti lang, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kukunti ang mga pipiliin ng Panginoon Diyos. Manindigan tayo, sapagkat usigin man tayo o hindi, mamamatay tayo. Mamamatay tayong ang sinusunod natin ay ang dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Manindigan tayo hanggang sa huling hibla ng ating hininga na naninindigan sa panig ng totoo. Hindi dahil sa takot, ipinailalim natin ang pagsunod sa aral ng Yahushua. Sumunod tayo sa aral ng kung sino-sinong leader na lihis sa katotohanan. Ito ang kasaysayan na lalong magbibigay sa atin ng kaalaman. Sinasariwa ang nangyayari sa mga unang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua na ito rin ang nangyari sa atin at mangyayari pa marahil sa hinaharap kung ito po talaga ay ipahihintulot ng Diyos sa atin. Ano lamang ang kailangan natin? Gaya ng habilin ng Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol sa mga alagad, inihabilin namin kayo sa Diyos. Kaya inihabilin natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi natin alam ang pakay ng iba. Sana magbagong isip nila kung mayroon silang planong masama laban sa mga nanindigan sa panig ng Diyos. Ang sabi nga, ipanalangin natin ang mga kumakaaway sa atin. Ipanalangin natin gawa ng mabuti ang umuusig sa atin. Na sana'y sila'y magbago, na sana sila ay matakot sa Panginoon Diyos at paghariin ang aral na dalisay. Ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Yahushua, ang ibig niya, lumaganap ang aral, ang ministeryo niya, ang ministry ng ating Panginoong Yahushua. Hindi ang kung ano-anong aral na lisya sa aral ng ating Panginoong Yahushua. Basbasan tayo ng ating Panginoon Diyos at tayo po'y tumayo't mananalangin tayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Lalong lumiliwanag sa isipan namin ang nangyari sa unang mga alagad ng aming Panginoong Yahushua. Ama, ang nangyaring yon ay nagbukas lalo ng daan para aming lalong sampalatayanan ang kahalalang inihalal mo sa amin. Salamat ng marami sapagkat yung pinagkaloob sa amin na malaman namin ang mga katotohanan ito. Hindi para matakot kami, hindi para kami ay mawala ng tiwala sa iyong magagawa. Ang totoo, lalo pa nga sana kami dagdagan ng pag-asa, dagdagan ng pananampalataya, sapagkat kung paanong ipinagpauna ng iyong anak na ang mga maninindigan sa panig niya, daranas ng pagtatakwil, pagtitiwalag sa mga dako ng sambahan, katulad ng mga unang mga lingkod niya. Nangyari din ito sa amin, sapagkat kami po, Panginoon, ay nanindigan sa panig ng mga aral mo. Hindi kami sumunod sa aral ng isang tao na alam naman naming lisya na sa katotohanan. Ang amin lang pong inihiling sa iyo, huwag mo sana kaming pababayaan, sapagkat ang nangyari sa mga lingkod mo nung una ay pwede rin mangyari sa amin, nangyari na nga. Ang amin pong hinihiling ay dagdagan mo kami ng takot sa iyo. Huwag kaming matakot sa pumapatay ng laman na hindi naman maaring pumatay ng aming kaluluwa sa impyerno. Ikaw ang aming katakutan, Ama. Ikaw ang aming po na dapat na sambahin, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan na kumitil ng aming buhay at maghagis sa aming kaluluwa sa dako ng kaparusahan.
Amang Diyos, sa bahaging ito ng aming paglalakbay, kitang-kita naming nangyayari din ito, lalo sa mga lugar na nandoon ang aming mga kapatid. Naglipa ng kapangyarihan ng mga relihiyon, nang akala namin relihiyon ang makakapagpalapit sa amin sa iyo. Hindi yun pala ang nangyayari, sapagkat ang tunay na relihiyon, ang tunay na daan pabalik sa iyo ay ang iyong anak. Siya ang aming relihiyon. Hindi organisasyon ang relihiyon. Ang relihiyon namin ay ang pagsunod sa iyong bugtong na anak. Ama, maawa ka po sa amin. Maninindigan kaming magkakapatid sa pagsunod sa aral ni Yahushua. At kung sa aming paninindigan, sumapit ang mga pag-uusig. At kung kami pumanaw, alalahanin mo ang aming mga kaluluwa pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Yahushua. At ang mga anak mo na abutang buhay, sila'y manindigan din sa pagsunod upang sama-sama kaming sasalubong sa Kanya at kami makapiling mo dyan sa langit. Yun ang aming inspirasyon. Yun ang nagbibigay sa amin ng malakas na pag-asa. Ang makapiling ka pagkatapos ng mahabang pag-uusig, ng mahabang pag-uuyam, mga pangungutya at paglupig sa aming mga karapatan. Amang Diyos, umaasa kami, binasbasan mo na kami, tinulungan mong mga nanghihina, pinalakas mo ang mga may karamdaman, sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sanawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagubilin, mga kapatid. You can give your donations at www.ofirfa.com and offerings at churchofyahushua.org. Yung offerings at saka donations natin. Please share our faith to others and tell them they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. On July 6 through 8, sa itong July na ito, darating na bukas, may awan Diyos, we'll be holding a gathering in Jacksonville, Florida. May pagsamba, nadaluhan ng mga ibang kapatid galing sa California, sa iba pang lugar. Ang 1 Timothy, patuloy nating hinihikayat ang mga kapatid na ipanalangin natin ang buong sangkatauhan, kasama ng mga namumuno ng bansa, pati na po ng mga namumuno ng relihiyon, para magkaroon pa ng tsansang lumagan na pang-ebanghelyo at tayo po ay mabuhay ng mapayapa pa at tayo ay makarating doon sa hinahanap ng Diyos, yung pong kondukta na kagalang-galang at kondukta na makadiyos. Yan ang ibig ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatalya.
ating